Hi guys! Good morning! Welcome to our morning car vlog session. Ito yung time talaga natin na makapag-vlog. So ayan, lately hindi tayo nakakapag-vlog and provide ng update. Pero ngayon, I think there is a need na araw-arawin ang update dahil sunod-sunod din ang kanilang announcement. So itong announcement na to, kahapon lang. And I think ma-upload to ng Saturday. Yan. So guys, ito na nga po, final na tinapyasan ng malaking bilang ang pwedeng maging permanent residence dito sa Canada sa mga susunod na taon. And syempre, meron ding topic about yan temporary residence dito sa Canada. Kabilang na yung mga international students and yan, temporary foreign workers. So if you're interested in this topic, please keep on watching! So yan guys nga, sabi natin, tuluyan nang binawasan ng napakalaking bilang yung target na pwedeng maging permanent resident for the coming years. So sabi sa news meron tayong guide dito na yung announcement kahapon, sinabi ni Minister Justin Trudeau, inadmit niya na okay, yung government daw ay hindi nakuha yung proper balance sa mga numbers. So hindi siya nag-apologize pero sinabi niya na oops, sorry, hindi pala tama yung mga numbers na nabanggit namin these past years. So sa mga target permanent resident levels nila. Kasi previously nga, as we mentioned in our previous vlog, ang target nila daw by 2025 ay makapag-admit ng permanent residents, ang bilang ay 500,000. So, ganun din sa susunod na taon, like 2026, 500,000 din. Pero ngayon guys, guess what? Ilan na lang ang matitira sa 500,000? So, meron ng pahapyaw kasi na-leak na rin itong numbers na to before the announcement because of their access to information request. So, sa 500,000 na yan, ang i-admit na lang nila this coming 2025 na new permanent residents ay 395,000. So, more than 100,000 guys ang mawawala ng chance. Yan, where in fact, last year, in-announce nila na yung ganun yung quota nila, 500,000. Pero, yun ka, binabawi namin, nagkamali pala kami ng bilang, hindi namin natimpla, yun yung sinabi nila. Kaya, by 2025, 395,000. By 2026, mas mababa, 380,000. And mas mababa sa 2027 kasi it's just 365,000. Pero, take note guys na parang feel ko, mas dapat mag-focus na lang muna tayo sa 2025 number. So, let's not take a look at yung sinabi nilang 2026, 2027 dahil sanay na tayo guys sa pabago-bagong policies nila and target levels. Alam naman natin ang mangyayari next year. It will be election. So, depende kung sinong mananalo, kahit sabihin natin 380,000 by 2026 or 365,000 by 2027, pwedeng mabago yan. Pwedeng madagdagan, depende sino mananalo, or pwedeng lalong mga lahati yan or none at all. So, yan, isipin na lang din ng mga boboto kung sino yung gusto nilang nasa pwesto para may ayos na talaga yung immigration policies dito sa Canada dahil eto na nga no, nagkakagulo-gulo na, parang this current government is trying to fix everything bago mag-eleksyon para makalimutan lahat ng mga negative implications na kanilang previous immigration policies and yan, magpabango daw sa
mga botante isipin na, oh, we're fixing this government, yan, pwede nyo pa rin kaming iboto para ayusin itong government na ito. So that's what I took from the live video na napanood ko. So sabi nila sa pag-aayos nitong immigration policy na to, sana daw it will work better na raw. Yun yung main goal. Dahil nga for the previous months, inatake tayo ng sobrang daming news about Canada's housing crisis and affordability crisis. Well, totoo naman, kung nanonood din kayo ng previous vlogs natin, natakil natin yung sobrang pagtaas ng mga presyo ng bahay dito, hindi lang bahay pati mga renta. So, syempre, rental market yung nauuna din dahil yun yung mga unang pinupuntahan ng mga newcomers like international students, temporary foreign workers, even refugees. So, medyo nagkulang ang supply because of the very high demand. Yan, sobrang daming nangangailangan. Ngayon, they are trying to control kung ano man yung nangyayari sa ngayon. And because of that, ayan, babawasan nila massively yung new permanent resident targets for the coming years. So with this target, ayan, sabi nila mababawasan daw ang population ng Canada ng 0.02% lang naman by 2025 and 2026, and magkakaroon ng growth na lang by 2027. So 0.08%. Kasi for the past year daw, grabe yung tinaas ng population ng Canada because of immigration, and that is 3%. So we are speaking about billion, kaya 3% is a very big number na. Kaya yun yung gusto nilang pababain and i-manage. Kaya for the coming years, wala muna daw growth or population growth dito sa Canada. So by 2027 na lang daw, and yung growth nun nasa 17,000 na lang. So sabi nga sa news, actually yung federal public servants na-warn na tong government na to because of their current immigration policy na tanggap ng immigrants, nag-open pa ng borders sa lahat ng nangangailangan ng humanitarian protection. Like, diba, yung kung sino yung nakaka-experience ng pang-aabuso, victims of war or conflict, inopen talaga ng Canada ang border na to under the current government. Kaya ganito na lang din talaga yung nangyayari. Well, by heart naman daw talaga ang Canadians ay very welcoming. Gusto nila makatulong talaga sa mga nangangailangan tao, whether hindi nila kapitbahay lang, global neighborhood. The problem is about the management of the people who are coming. So hindi na anticipate yung other aspects na pwedeng maapektuhan, just like the housing crisis and yung other public services na yun nakaka-apekto na talaga sa delivery from day-to-day lives ng mga Canadian citizens. Part of the reason naman daw na somehow sinitise ni Justin Trudeau, Prime Minister Justin Trudeau, ay because of the businesses din daw kaya nangyayari ito, and pati na rin yung mga mapang-abusong schools. So sabi, yung mga businesses daw ay naging out of control na. So hire na rin sila ng mga workers na outside dito sa domestic pool. Kumukuha sila outside yan para, yun nga, siguro to make profit, and they just refuse to pay the Canadians a fair wage. And sinisisi nga rin nga, sabi natin, yung mga schools, colleges sa mga provinces and universities, dahil nga they accepted students more than they can accommodate. So kaya ito yung inumpisan din nilang i-regulate. Kaya sunod-sunod din yung policy, dahil ang dami rin talagang mapang-abuso. So sabi niya, hindi lang government ang nagkamali, pati na rin daw ang mga businesses and mga schools. Kaya sobrang dami na ng immigrants dito sa Canada. So itong pagbabawas nila ng number of permanent residents, kadamay na rin to sa goal nila sa pagbabawas ng temporary residents. Kasi
nasa 7.2% na raw yung population ng temporary residents dito sa Canada as of July, and gusto nila pababain ito ng 5%. So malawakang pagbabawas talaga. We're talking about hundreds of thousands of people getting affected by this change or announcement. So ito I'll give you the numbers kung gaano kalaki yung mababawas or target nilang mabawas dito sa Canada. So the federal government says that means the non-permanent resident population will decrease by 445,901 in 2025. So, ganun din sa 2026, about 446,000. And yan nga, mag-i-increase lang siya ng konting-konti by 2027 ng 17,439. So, guys, napakalaking pagbabawas yan sa bilang ng non-permanent residents dito sa Canada. And guess what? Syempre, kasama tayo dyan. And pwede tayong maapektuhan. So, hindi magandang balita to guys. Sobrang matutulala ka na lang na ano na ba talaga ang chance mo dito sa Canada. So, nag-iisip na nga kami ni Alvin yung mga sinabi nating plan A, plan B, plan C. For example, yung mga take the language proficiency sa French, and then yung provincial nomination, or kung ano pa, parang mawawala na siya ng silbi or mababawasan ng hope dahil yung target level, I mean yung quota, ang nabawasan. So meaning, ang taas na ng kompetisyon. Sobrang dapat mataas yung points mo, napakagaling mo, nandito ka sa in-demand na sector bago ka matanggap as permanent resident. So, kung wala ka sa mga ganong bilang, napakaliit na ng tsansa mo. Sobrang liit ng tsansa. Dahil dito nga sa announcement na to, pakonti na lang na pakonti yung binibigay nilang slots, seats, or quotas para sa mga nag-aasam maging permanent resident dito sa Canada. Siyempre, medyo hindi ito natanggap ng businesses. Yung mga business sector, sabi nila, they will be impacted negatively by this news. Bakit nga? Kasi sabi nila, this is abrupt and constant changes sa immigration policy. Hindi na nila alam sino ba talaga yung i-hire nila, hanggang kailan. Syempre, kapag nag-end yung contract ng mga workers nila, so sino ba yung kukunin nila? Temporary foreign workers pa ba or Canadians? So, minsan din kasi may mga problems yung businesses in getting Canadians. So, meron din silang specifics bakit sila kumukuha ng certain talent from outside. Kaya, syempre, kapag nawala yung talent na gusto nila, which is, alam nila, makukuha lang nila from outside, madidisrupt yung businesses nila. Sample na lang. Halimbawa, yung sa mga cleaning company. Tingin mo puti, igagrab ng puti yung mga ganyang klase ng trabaho. Yan. Diba? So, sobrang daming maapektuhan na businesses. So, they are struggling daw to find the workforce they need to operate and grow. So, may nag-comment din naman. So, ito hindi coming from us. May nag-comment kasi na meron din siyang nakitang Canadian citizen. Half day lang, umayaw na agad sa trabaho. Kasi sabi hindi niya kaya. So guys, anong tingin nyo sa sobrang daming pagbabago na yan? May a-address na ba talaga yung main problem ng Canada about housing crisis, affordability crisis, healthcare crisis, or mas lalo lang din mag-i-increase ang kanilang problema? Kasi in that speech rin naman, ni-recognize nila ang contribution ng immigrants. So sabi rin ni Prime Minister Trudeau, if not for the immigrants, yan, lalo-lalo na nung pandemic, so Canada would be placed in recession na talaga. And because of the immigrants talaga, natulungan ang Canada na yan, may taas yung ekonomiya and hindi maput siya sa recession. So that's kinda, parang positive, negative din sa immigrants kasi may natutulong naman talaga yung immigration dito sa Canada, lalo na sa ekonomiya, pero ekonomiya talaga. More on, I think, it's the regulation nila.
yung operation, paano i-handle yung immigrants, paano hindi magbabaloon sila and makaka-increase ng pressure sa housing market. So I think, hindi lang dapat sila nag-focus sa immigration. Hindi kasi nila na-touch yung aspects na pwedeng maapektuhan. Kaya, ayan, nagkaroon na ng sanga-sangang problema or consequences. Kaya lahat, ang daming natatamaan. Malaking problema pati yan talaga. Guys, nakakatulala. Maraming matatamaan talaga. So sa mga susunod na vlog namin, we will reveal or see ano ba yung reaction talaga namin or next plans with the current changes yan na nalalaman natin ngayon. So napaka gulo kasi lalo na sa mga, for example, temporary foreign workers and international students na pumunta because of that announcement last year na okay, 500,000 yung magiging goal for permanent residents, and then 2025, 2026, ganun pareho. So, you think you have a shot, pero ngayon, nako, pabawas ng pabawas. Isipin nyo, more than 100,000 yung slots na nawala. And that could hurt you. That could hurt us. Kaya inisip ko, may chance pa ba? Oo naman. May chance pa yan. May chance lumiit pa. Lang naman eh. Lumiit ng napakalaki. Hindi ibig sabihin na lumiit. Isa na tayo dun sa ano eh. Baka, sabi naman sa news, pa rin. ay, sige, they're still being immigration friendly kasi hindi naman nilahat or close yung door sa lahat-lahat. Nagtira pa ng konti. Oo. Pero, guys, ilan lang yung slots na yun sa sobrang dami ng nandito na nagpa-file ng express entry and ng provincial nominees sa bawat probinsya. Pero ito guys, parang feel ko positive ba to o negative? So sabi din dito somehow good news para sa akin, federal government plans to prioritize temporary residents for permanent residency, expecting they will fill more than 40% of the permanent residency spots. So, ibig sabihin, so more than 40% daw ng spots for permanent residency ay mafe-fill upon ng mga temporary residents ngayon. Pwede yun. 40%? So, 40% ng, somehow, i-compute na natin as 400,000. So, 160,000 daw. Ipaprioritize nila na kung sino na yun nandito, nagtatrabaho na, nakakontribute na sa economy, nakapagbayad na ng taxes, yun yung i-alat nila for permanent residency spots. Pero guys, still, maliit yung number, pero we will see how they will play on that one. At least may chance pa rin. So tingin mo mapapasama tayo ganyan sa 40%? Yeah, I think naman baby. Paswerte. Ako kahit pa paano guys, hindi ako nawawala ng pag-asa. Laban pa rin, kumbaga hanggang dulo tayo lalaban. Pero kung talagang hindi tayo yung napili, wala tayong magagawa, di ba? Yes. Lalapit na tayo sa boss ko. Ano naman, feeling ko naman makukuha natin yan, baby. Positive lang. Yan. So, think positive lang. Guys, yun yung update natin na. Sorry kung hindi naging real time ang ating upload, pero sa mga hindi nakapanood ng announcement kahapon, or in case napanood nyo but you are expecting somehow insights from Pinoy vloggers din, ayan. So, ito yung insights namin, but there are more to come. Yan, mas marami pa kaming masishare, lalong-lalo na ito magti-take effect pa lang ngayon. So, syempre, yung mga plans natin, pwedeng maapektuhan at mabago. So, isipin natin na naman ano yung plano dahil nga nagbago ang policy ngayon ng immigration ng Canada. Sabi nga talaga nila, baby, dito daw talaga sa Canada, policy pa iba-iba raw talaga. Nangyari na rin daw ito before. Pero mas malala ngayon, sabi ng lawyer na pinapanood ko. Yeah. Kasi nga, natamaan pa tayo ng election. So, he speaks politically pero he's just really frustrated sa nangyayari. He's not after the money na mababawasan daw yung kanyang clients. Pero, syempre, napakagulo lang daw talaga ng sistema. The leaders are not owning up to their mistakes. Kasi, unang sentence pa lang dito sa news, sabi, ay parang hindi namin natansya or na-balance ng properly yung numbers. So, diba, parang walang apologies. Kasi, ang dami nang nagpunta dito.
because of those numbers or relying on those policies, pero biglang babawiin and trying to fix everything dahil nga next year will be election. Pero may nagko-comment sa atin about Justin Trudeau. Sabi, this is too late to fix the problem. Every poll daw or survey, medyo mababa siya. So, yun lang naman yung sinishare niya. We're not voters. So, nasa sa inyo pa rin yan na mga kababayan naming Pinoy na Canadian citizens na bumoto ng tama sa susunod or sa darating na eleksyon. Ayan. Ayun lang naman guys, ang ating vlog for today. So speaking of politics talaga, hindi lang dito, syempre frustrated ang mga citizens. So I know sa Philippines, frustrated din ang mga kababayan nating Pinoy, lalo na sa nagaganap na bagyo at baha. Nakakagalit lang sa iniisip ko kasi baha na, nakabangka pa rin ang politikong ito at namimigay ng 500 pesos. So, anong may tutulong ng 500 pesos? Magpapa-Uber or Grab ba sila sa ganung baha? So, I think ang gusto nila talaga, change. Diba yung mga flood control programs na hindi na maulit kasi pantapa lang yung mga 500 pesos na ibibigay mo. Dapat ibigay mo na rin yung food na makakain kasi aanin nila yung 500 kung hindi sila makalabas ng bahay kung baha. Nila ng pagkain. So yun yung mga frustrations natin sa mga politiko. Kaya whether sa Philippines ka man or sa Canada or sa iba't ibang bansa, so dapat talaga mamili tayo ng tamang tao para sa ating gobyerno. So anyway, I think hanggang dito na lang muna. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!